Pero sigurado po yan, bago dumating ang Setyembre, yung confirmation of charges, may decision na yung hukuman pagdating dun sa challenge sa court's jurisdiction or motion to dismiss. Ibig sabihin, kahit anong decision dyan, pwede naman natin dalhin yan sa appellate tribunal. No? Pero, yun nga po, hindi darating naman ang Setyembre na hindi tayo may desisyon kung meron bang jurisdiction o wala ang ICC. Kritik ko lang po, kaya wala ng jurisdiction ng ICC. Kasi, bagamat tayo po ay may obligasyon makipagtulungan sa hukuman, kapag tayo ay bumitiw sa ating pagiging miyembro ng ICC, yung obligasyon po ay sa loob lamang ng 1 taon matapos na tayo po ay bumitiw at nag-deposito ng instrument of ratification. So naging bangungot yung unit team na inaasahan sana natin ay magtutuwid ng mabahong pangalan ng mga Marcos. Nawang tanong ko, kung kami ay umaamin na nabudol na, bakit yung ilan na karapat dapat sanang botohin sa alyansa, bakit tumakbo pa sa alyansa? Hindi gaya namin na akala namin dahil si Marcos Jr. naman naging senador lang. Totoo, wala naman siya masyadong nagawa bilang isang senador. No? Wala nga ako alam kung anong batas ang naipasa niya bilang senador. No? Pero ang punto, hindi pa namin alam na wala pa na talaga siyang kakayahan para maging presidente. Abay, wala naman kasi eskwelahan kung saan ka po pwede mag-enroll para malaman mo kung anong gagawin mo sa presidente. At yun nga po, unfortunately, it was too late nung nalaman namin na talagang wala siyang kakayahan para maging presidente. Mantakin nyo, naalala niyo yung bagyo, na sunod-sunod na bagyo. Tapos, ang sabi niya, anong gagawin natin? Di ba, pag panahon ng trahedya, pag panahon ng aberya, ang gusto natin, merong presidente in charge na talagang pamumunuan ng bayan para magkaroon ng solusyon sa mga hamon na hinahanap. Siya ang tanong niya, what do we do? He is clueless pagdating sa pagiging presidente. So, ang tanong, ikaw, Mr. Candidate for Senator, na matagal ka na naglingkod, parang pang-5 mong termi na atang hinihingi neto, no? Ang tanong naman, nung mga nakaripres na eleksyon, nanalo ka naman bilang independente. Bakit ngayon, matapos malaman natin ang tunay na anyo ni Marcos na magnanakaw din, na sinungaling, na kleptomaniac, na lumaalabag sa karapatang pantao, pinatatahimik po lahat ng mga vloggers ngayon, ha? Huwag natin kakalimutan yan. Talagang take 2 ang nangyayari ngayon sa panahon ng Marcos Sr. kung saan ipinasarado ang mga mainstream media. Kaya lang ngayon, baliktad. Ginawa niya yung pinsan niya, binili lahat ng mainstream media, at ngayon, sinusupil yung mga nasa sok media, no? Yung mga vloggers natin. Ang gusto nila lahat, bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Ano ba bagong Pilipinas? Lantaran na ng droga. Naku, binansagan tayo. Isa sa pinakadelegadong lugar para sa turista sa buong daigdig. Pinapangit na airport. Pinakamalalang ekonomiya. Pinakamataas ang inflation. Pangalawa lang po tayo sa Laos, pagdating sa inflation sa Southeast Asia. Ang tanong kasi, walang kaduda-duda sa amin may kakayahan ka. Walang kaduda-duda sa amin, mahal mong bayan natin. Pero bakit ka pa tumakbo kay Marcos matapos mailang na siya po talaga hindi karapat-dapat mamuno? Meron pang ang issue kung siya'y bangag. Mantakin mo yan, hindi pa nga napapatunayan na siya'y bangag, pero ang punto, bakit ayaw niya pasinungalingan sa pamamagitan ng hair follicle test?